Nang sunduin ako ni Alejandro Alex para ihatid pa uwi mula sa trabaho, sa harapang upuan ng pasahero ay naroon ang kanyang katrabahong si Bea. Dinahilan ni Bea na masama ang pakiramdam niya dahil sa kanyang buwanang dalaw. Sinabi ko kay Alex, "Sige, ihatid mo na siya. Huwag kang mag-alala." Tumalikod ako, nag-book ng Grab, at umalis. Pag-uwi niya, tinanong niya ang guwardiya, "Nakauwi na ba si Mrs.?" Sumagot ang guwardiya, "Sir, kinuha po ng misis ninyo ang lahat ng gamit niya 2 oras na ang nakalipas. Sabi po niya, magbabakasyon siya sa ibang bansa." Natigilan si Alex. Nang gabing iyon, katatapos ko lang ng isang presentasyon para sa isang bagong brand sa isang business tower sa BGC. Biglang umilaw ang screen ng aking telepono. Nag-text si Alejandro Santos. Nasa baba na ako. Habang pababa, idinaan ko siya ng kanyang paboritong kape itim at walang asukal. Paglabas ko pa lang sa umiikot na pinto, nakita ko ang kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng daan. Nagniningning ang mga ilaw ng kanyang itim na may back. Dahan-dahan na iwinawalis ng mga wiper ang ambon mula sa windshield. Sa harapang upuan, naroon ang isang babae, si Bea Mendoza. Siya ang bagong project manager sa Grupo Yantar. 5 taon na mas bata sa akin, malumanay ang boses, at kapag tumatawa, ang kanyang mga mata ay nagiging hugis gasuklay, isa sa mga taong mukhang walang anumang masamang hangarin. Nakasukbit sa kanyang mga balikat ang Amerikana ni Alex, at hawak-hawak niya ang aking kulay abong-unan. Iniwan ko ang unan na iyon sa kotse, dahil sa problema ko sa cervical spine. Sabi pa ni Alex noon, "Para kapag kasama kita, laging nandito ito para sa'yo." Ngayon, ang unan ay nasa mga bisig na ni Bea. Huminto ako sa mga hagdan. Nakakapaso pa rin ang init ng tasa ng kape, ngunit dahan-dahang nanlamig ang aking mga palad. Ibinaba ni Alex ang bintana. Nang makita niya ako, una siyang kumunot ng noo, na para bang hindi niya nagustuhan na matagal akong nakatayo roon. "Sakay na," sabi niya. Hindi ako gumalaw. Nagmamadaling lumingon si Bea, at mababasa sa kanyang mukha ang paghingi ng paumanhin. "Katrina, pasensya na please. Sobrang sakit kasi ng puson ko ngayon. Nakita ni Sir Alex na hirap na akong tumayo kaya inalok niya akong ihatid." Pagkasabi nito, bahagya niyang idiniin ang kamay sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Mapula ang gilid ng kanyang mga mata. Idinagdag ni Alex, "Masama talaga ang pakiramdam niya. Daanan ko na rin naman. Ihahatid ko lang siya. Huwag mo nang pansinin. Huwag mo nang pansinin." Ang 3 salitang iyon ay mas malamig pa sa ulan ng Maynila. Tiningnan ko siya. At saan ako uupo? Halatang natigilan si Alex, na parang hindi niya inaasahan ang ganoon kasimpleng tanong. Agad namang kumilos si Bea. "Baka gusto mo, lilipat na lang ako sa likod?" Ngunit habang sinasabi niya iyon, hindi man lang niya hinawakan ang kanyang seatbelt. Sumingit si Alex, "Sa likod ka na lang muna umupo. Pwede ka namang umupo sa likod." May mga taong lumalabas mula sa business center, at ang kanilang mga tingin ay napupunta sa amin. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang pagkailang at kuryosidad. Marahil ay naisip ni Alex na pinapahiya ko siya, kaya ibinaba niya ang kanyang boses. "Kat, huwag kang gumawa ng eksena dahil lang sa maliit na bagay." Tinitigan ko siya at biglang naalala kung paano siya umuwi ng gabing-gabi ilang araw na ang nakalipas. At may kakaibang matamis na amoy mula sa kanyang kwelyo. Sinabi niya na galing siya sa isang corporate event. Nalasing daw si Bea, nasuka sa kotse, at hinatid lang niya ito pa uwi. Noong nakaraang buwan, sa huling sandali, kinanselan niya ang aming anniversary dinner dahil sa isang urgent project. At kalaunan, sa isang work group chat, nakita ko ang isang litrato. Katabi niya si Bea, hawak ang isang plato ng inihaw na karne na hiniwa niya para sa kanya. Ang caption, "Sir Alex is so caring." Mas maaga pa roon, nag-post si Bea ng isang maikling video sa kanyang Instagram story. Kalahati ng bintana ng kotse, isang baso ng mainit na passion fruit tea. Ang caption, "It feels so good to be taken care of." Ang karton na lalagyan ng baso ay galing sa kapihan, kung saan madalas akong bumibili ng tsaa para kay Alex. Hindi sa hindi ko napapansin ang lahat ng ito noon. Sadyang sa bawat pagkakataon ay hinahanapan ko siya ng dahilan. Kailangan sa trabaho, hindi alam ng baguhan ang tamang asal. Nagpapakita lang siya ng paggalang. Ngunit bakit ang paggalang ng isang lalaking may asawa ay laging napupunta sa iisang babae? Itinapon ko ang kape sa basurahan sa tabi ko. Nagdilim ang mukha ni Alex. "Anong ginagawa mo?" Ibinaba ko ang aking ulo,
at hinubad ang aking singsing pangkasal. 5 taon na itong nasa daliri ko, at ang naiwan na lamang ay isang manipis na puting marka. Mabilis na napatingin si Bea sa aking kamay, at may hindi maitatagong kislap sa kanyang mga mata. Si Alex naman ay walang naintindihan. Inisip lang niya na inilalagay ko siya sa isang alanganing sitwasyon. Katrina, ang kanyang tono ay lalong nanlamig. Sumakay ka na sa kotse ngayon at magkukunwari tayong walang nangyari. Napangisi ako. Alex, syempre, kaya mong magkunwaring walang nangyari. Inilagay ko ang singsing sa aking bag, kinuha ang telepono, at nag-book ng Grab. Dahil ang mga bagay na ito ay laging sa akin lang nangyayari. Mabilis na dumating ang Grab. Lumabas ang driver at pinagbuksan ako ng pinto. Itinulak ni Alex ang pinto ng kanyang sasakyan. Akmang lalabas, ngunit marahang hinila ni Bea ang kanyang manggas. Sir Alex, sobrang sakit po talaga ng tiyan ko. Natigilan siya. Ang isang segundong iyon ay sapat na. Umupo ako sa likurang upuan ng Grab. Sumara ang pinto, na naghiwalay sa ingay ng kalsada. Sa wakas, lumabas si Alex mula sa kanyang kotse, humakbang ng ilang beses, at kumatok sa aking bintana. Hindi ko ibinaba ang salamin. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan, nakatingin sa akin sa pamamagitan ng salamin. Mababasa sa kanyang mga mata ang galit at pagkainip. Siguro inaasahan niyang iiyak ako, sisigaw. Maghihintay hanggang sa suyuin niya ako. Ngunit pinanood ko lang ang pag-andar ng driver. Nang umalis ang sasakyan, nakita ko sa rearview mirror kung paano bahagyang binuksan ni Bea ang bintana at may sinabi kay Alex. Lumingon ito sa kanya, at pagkatapos ay bumalik sa manibela. Hindi niya ako sinundan. Ibinaba ko ang aking ulo at binuksan ang telepono. Una, pinatay ko ang location sharing. Pangalawa, kinansela ko ang pagsama sa kanyang ina para sa medikal na pagsusuri bukas. Pangatlo, nag-text ako sa aming kasambahay, si Manang Fe. Pakikuha po ng 2 maleta ko sa kwarto. Darating ako sa loob ng kalahating oras. Mabilis na sumagot si Manang Fe. Ma'am Katrina, aalis po ba kayo para sa business trip? Nag-type ako. Hindi po business trip. Pagkatapos ay nag-alinlangan at idinagdag, aalis na po ako. Mabilis na tumakbo ang sasakyan sa kahabaan ng flyover sa gitna ng ulan. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Alex. Itigil mo na ang pag-iinarte mo. Umuwi ka na mag-isa. Tiningnan ko ang linya at hindi sumagot. Makalipas ang 5 minuto, nag-text ulit siya. Namumutla na si Bea sa sakit. Ihahatid ko muna siya. Huwag kang maging pasaway. Isinara ko ang aming usapan at inalis siya sa aking mga pinned chat. Kumikislap ang mga ilaw ng gabi sa Maynila sa labas ng bintana. Hindi ako umiyak. Bigla ko lang naisip. Sa lahat ng mga taong ito, ang aming pagsasama ay parang isang bahay na ako mismo ang nag-aalaga. Pinakintab ko ang bawat bintana. Pinalitan ang mga bumbilya. Prinotektahan ito mula sa hangin at ulan. Ngunit isang araw, nagdala siya ng iba. Pinaupo sa pinakakomportabling lugar. At pagkatapos ay lumingon sa akin at sinabing, "Huwag mo nang pansinin. Ayoko nang pansinin. Aalis na ako." Pagbalik ko sa bahay sa isang exclusive village sa Makati, naghihintay na sa akin si Manang Fe sa may pinto. Nang makita niyang mag-isa lang ako, bahagya siyang nataranta. Ma'am Katrina, nasaan po si Sir Alex? Naghahatid ng tao, sagot ko. Hindi na naglakas loob si Manang Fe na magtanong pa. Umakyat ako at binuksan ang walk-in closet. Kakaunti lang ang mga damit ko roon. Ang talagang marami ay ang mga gamit na inihanda ko para kay Alex. Ang kanyang mga kurbata, nakaayos ayon sa kulay. Ang kanyang mga relo, na ipinapa-service ko linggo-linggo. Ang kanyang mga gamot sa kaliwang drawer ng bedside table. Ang listahan ng kanyang mga business partner na mas kabisado ko pa kaysa sa kanyang sekretarya. Nakatayo ako sa closet at sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking refleksyon sa loob ng maraming taon. Hindi isang asawa, kundi isang tagapamahala, isang katulong, isang libreng departamento ng logistika. Binuksan ko ang 2 malalaking maleta at inilagay lamang ang sarili kong mga gamit. Mga damit, dokumento, computer, ilang kahon ng alahas, at isang kopya ng aming prenuptial agreement. Nakatayo si Manang Fe sa may pinto. Namumula ang kanyang mga mata. Ma'am Katrina, baka po gusto ninyong hintayin ang asawa ninyo? Mahina niyang idinagdag. Baka po nadapa lang siya dahil sa katangahan. Tiningnan ko siya. Mahina ang aking boses. Manang Fe,
Kapag hinayaan ng isang tao na kunin ng iba ang pwesto ko, hindi iyon katangahan, iyon ay pagpili. Habang pababa ako, sakto namang lumabas ang guwardiya na si Mang Jun mula sa guardhouse at tinulungan akong isakay ang mga maleta. Nagtataka siyang nagtanong, "Malayo po ba ang pupuntahan ninyo, Ma'am Katrina?" Tumango ako. Magbabakasyon sa ibang bansa. Natigilan si Mang Jun. Alam po ba ni Sir Alex? Ngumiti ako. Malalaman niya kapag naihatid na niya ang tao. Tumila na ang ulan, nang lumabas ang sasakyan sa gate ng village. Nakaupo ako sa likod at pinanood kung paano unti-unting lumiliit ang bahay na tinirhan ko sa loob ng 5 taon. Muling umilaw ang screen ng telepono. Mensahe mula kay Alex. Pagkahatid ko sa kanya, uuwi ako agad. Hintayin mo ako. Itinaob ko ang telepono. Tinanong ng driver, "Saan po tayo, ma'am?" "Sa airport." "Sa NAIA." Sagot ko. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang makapagpipilit sa aking umupo sa likuran. Umuwi si Alex makalipas lamang ang 2 oras. Ikinuwento ito sa akin ni Mang Jun kalaunan. Ayon sa kanya, noong gabing iyon, tila lumilipad sa bilis ang kotse ni Alex. Ang mga ilaw nito ay tumama sa guardhouse na halos mabitawan ni Mang Jun ang kanyang tasa ng tsaa. Ibinaba ni Alex ang bintana at ang una niyang sinabi ay, "Nakauwi na ba si Mrs.?" Hindi agad na intindihan ni Mang Jun. "Si Ma'am Katrina po, 2 oras na pong nakaalis." Kumunot ang noo ni Alex. "Nasaan siya?" Nag-atubili si Mang Jun. "Nagdala po ng 2 malalaking maleta. Sabi po magbabakasyon sa ibang bansa." Nagbago ang mukha ni Alex sa sandaling iyon. Hindi ito galit, kundi kawalan. Tulad ng isang taong sa wakas ay nakaunawa. Hindi lang bukas ang pinto, wala ng tao sa loob ng bahay. Iniwan niya ang kotse sa garahe at, hindi man lang kinuha ang kanyang Amerikana, pumasok sa bahay. Sinalubong siya ni Manang Fe. "Sir Alex, nasaan po si Ma'am Kat?" Tanong niya. Ibinaba ni Manang Fe ang kanyang ulo. "Umalis na po." "Saan?" Sabi po, magbabakasyon. "Saang bansa?" Umiling si Manang Fe. Hindi po sinabi. Kinuha ni Alex ang telepono at nagsimulang tumawag sa akin. Nasa isang VIP lounge ako noong mga sandaling iyon. Nang umilaw ang screen at lumabas ang kanyang pangalan, hindi ko sinagot. Hindi sa pangalawa, hindi sa pangatlo, hindi sa pang-apat na tawag. Inilagay ko lang sa silent mode ang aking telepono. Si Miguel Cruz, nakaupo sa tapat ko, humihigop ng kape at nakatingin sa akin. "Sigurado ka na ba? Aalis ka?" Inilagay ko ang aking pasaporte sa bag. Nabli na ang mga tiket. Si Miguel ay kaklase ko at unang partner sa aking sariling kumpanya. Sa lahat ng mga taon, alang-alang kay Alex, ipinasa ko kay Miguel ang maraming proyekto. Maraming beses niya akong pinagalitan. Sinasabing ginawa kong anino ni Alex ang buhay ko. Noon, lagi kong sinasabi na sa isang pagsasama, kailangang may isang magbibigay ng kaunti pang higit. Ngayon, naiintindihan ko na, maaaring magbigay, ngunit sa kondisyon na nakikita ito ng taong iyon. Tiningnan ni Miguel ang walang tigil na kumikislap kong telepono. Sa wakas, naintindihan na niya. Nagpapanik na. Umiling ako. Hindi iyan panik. Iyan ay hindi pagiging sanay. Hindi sanay sa ano? Sa katotohanang hindi ko na siya hinihintay kung saan niya ako iniwan. Muling umilaw ang telepono. Sa pagkakataong ito, isang voice message. Hindi ko pinakinggan. Maya-maya, isang text message ang dumating. "Kat, saan ka nagpunta? Tama na ang eksena. Umuwi ka na. Naihatid ko na si Bea. Walang namamagitan sa amin." Tiningnan ko ang huling pangungusap at biglang napangisi. Maraming lalaki, kapag nagpapalusot, gustong sabihin na walang namamagitan. Sa tingin nila, hanggat walang pisikal na pagtataksil, hindi ito pagtataksil. Ngunit ang mga hangganan sa isang pagsasama ay hindi limitado sa kama. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang Amerikana. Hinayaan siyang umupo sa aking pwesto sa tabi niya. Nag-order ng passion fruit tea para sa kanya. At nang magreklamo siya ng sakit, iniwan ako sa labas ng opisina. Ang lahat ng ito ay hindi nangangahulugang walang namamagitan. Ito ay nangangahulugang dahan-dahan akong itinataboy. "Saan ang plano mo?" tanong ni Miguel. "Una sa Dubai." Sagot ko. Yung proyekto para sa mga kliyente na tinanggihan ko. Naghihintay pa rin sila ng sagot. Nagliwanag ang kanyang mga mata. "Sa wakas, naalala mo na ikaw si Katrina Reyes." Uminom ako ng tubig. Oo, muntik ko nang makalimutan.
Hindi naman ako sa simula't simula pa lang ay nabubuhay dahil kay Alex. Bago ako ikasal, isa ako sa mga pinakakilalang espesyalista sa strategy development sa industriya. Unang beses na gumawa ng ingay ang Grupo Yantar ay dahil sa isang presentasyon na ako ang nagsagawa. Noon, si Alex ay hindi pa ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng lahat. Nakatayo siya sa likod ng entablado, kinakabahang hinihimas ang kanyang hindi maayos na pagkakatali na kurbata. Inayos ko ang kanyang kuwelyo at sinabing, "Huwag kang matakot, nandito lang ako sa audience." At pagkatapos, hakbang-hakbang siyang umakyat sa entablado, habang ako ay hakbang-hakbang na umatras sa anino, hanggang sa puntong inakala na niya na ang mga ilaw ay laging sa kanya lang nakatutok. Bago mag-boarding, tumawag muli si Alex. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Una, katahimikan sa linya, pagkatapos ay ang kanyang boses, mahina at mababa. "Nasaan ka?" "Sa airport," sagot ko. "Nababaliw ka na ba?" Hindi ako umimik at huminga siya ng malalim. "Dahil lang sa paghatid ko kay Bea, maglalayas ka na?" Tiningnan ko ang mga ilaw ng runway. "Alex, hindi ako naglalayas. Ano ito kung gayon?" Umalis na ako. Isang katahimikan ang namayani sa linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, napangisi siya tulad ng isang taong nagalit hanggang sa matawa. "Kat, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba, bumalik ka ngayon at kakalimutan ko na ito." Ibinaba ko ang aking mga pilikmata. Ganyan si Alex. Kahit sa sandaling ito, iniisip pa rin niya na siya ang may karapatang magpasya kung kalimutan ba ang isang bagay. "Ano ang kakalimutan mo?" tanong ko. "Yung hindi ako lumipat sa likod? Yung hindi ako nagpanggap na mapagbigay sa harap ng katrabaho mo? O yung hindi ko hinayaan si Bea na patuloy na kunin ang pwesto ko?" Nanigas ang kanyang boses. "Huwag kang magsalita ng ganyang kapangitan. Pangit ba ang mga salita ko o ang mga gawa mo?" Natigilan siya. Nang magsalita siyang muli, bahagyang lumambot ang kanyang boses na parang pinilit niyang bumaba. Inaamin ko, nagkamali ako ngayon. Masama ang pakiramdam niya. Hindi ko siya maaaring iwanan sa daan. Napangisi ako. "Kaya ako ang iniwan mo sa daan." Hindi siya umimik. Inanunsyo na ang boarding. Tumayo ako at hinawakan ang hawakan ng aking maleta. "Alex, wag ka nang tumawag. Papasok na ako para mag-board." Bigla siyang sumabog. "Kat, subukan mo lang umalis." Kalmado kong sinagot. "Nang hinahatid mo siya, hindi mo naman tinanong kung maglalakas loob ba ako." Pagkasabi nito, ibinaba ko ang tawag. At pagkatapos, ay idinagdag ang kanyang numero sa blacklist. Bago lumipad ang eroplano, nagpadala ako ng mensahe sa aking abogado, si Ati Michael David. "Michael, kailangan kong suriing muli ang prenuptial agreement at ang listahan ng aming conjugal properties sa lalong madaling panahon." Mabilis na sumagot si Michael. "Sa wakas, nagpasya ka na." Matagal kong tinitigan ang tatlong salitang iyon. Lumalabas na sa mata ng iba. Matagal na pala akong dapat umalis. Ako lang mismo ang hanggang sa huli ay tumatangging aminin ito. Nang tumagos ang eroplano sa mga ulap, pinatay ko ang aking telepono. Sa kabilang dako, nakatayo si Alex sa aming walang laman na master bedroom. Kalahati ng kaliwang bahagi ng aparador ay walang laman. Mula sa bedside table, nawala ang aking hand cream. Sa banyo, wala na ang aking sipilyo, tuwalya, at mga pampaganda. Pati ang mga paalala sa refrigerator ay tinanggal ng lahat, kung saan dati ay nakasulat ang schedule ng kanyang mga gamot, mga paalala sa meeting, at menu ng dieta. Ngayon ay isang maputlang bakas na lang ng pandikit ang natira. Ayon kay Manang Fe, matagal siyang nakatayo sa silid tulugan, at pagkatapos ay binuksan ang drawer ng bedside table na parang biglang may gustong hanapin. Natagpuan niya ang isang walang laman na folder ng dokumento. Dati, naroroon ang aming kopya ng prenuptial agreement. Ngayon wala na ito. Nakatayo siya hawak ang walang laman na folder. Ang unang tawag kay Bea ay hindi sinagot. Sa pangalawang beses, sumagot siya. Malambing ang kanyang boses. "Sir Alex, kumusta na po si Ma'am Kat? Nagkamali po yata siya ng pagkakaintindi sa atin." Hindi sinagot ni Alex ang kanyang tanong. Nagtanong lang siya, "Bakit ka umupo sa harapang upuan ngayon?" Natigilan si Bea at pagkatapos ay may himig ng pagtatampo na sinabi, "Pero kayo po mismo ang nagpahintulot." Akala ko po hindi magagalit si Ma'am Katrina. Hawak ni Alex ang telepono. Biglang naalala ang kilos ko sa ilalim ng ulan noong tinatanggal ko ang singsing. Noon,
Tila sa kanya ay pinalalaki ko lang ang isang maliit na bagay. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi iyon isang pag-aartista, iyon ay isang pamamaalam. Pagdating ko sa Dubai, nagsisimula palang sumikat ang araw. Pagbukas ko pa lang ng telepono, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe. 37 missed calls mula kay Alex, 12 mula sa kanyang ina, si Doña Elena. Isang friend request mula kay Bea Mendoza na may kasamang mensahe. Katrina, gusto kong ipaliwanag ang lahat. Tinanggihan ko ang request. Ang hotel na nibook para sa akin ni Miguel ay nasa sentro. Mula sa bintana, tanaw ang gumigising na lungsod. Pagkatapos maligo, umupo ako sa mesa at binuksan ang laptop. Ang unang email ay mula kay Michael. Inscan at inayos niya ang prenuptial agreement na pinirmahan ko maraming taon na ang nakalipas. Nakapula ang mga highlight. Mga ari-ari ang nakuha bago ang kasal. Mga kita mula sa aking mga personal na proyekto. 3% ng shares ng Grupo Yantar na pag-aari ko bago kami ikasal. Lahat ng ito ay eksklusibong pag-aari ko. Sa lahat ng mga taon, hindi ako nakisali sa araw-araw na pamamahala ng Yantar. Ngunit ang 3% na shares na iyon ay ibinigay sa akin ni Alex noong nagsisimula pa lang ang kanyang negosyo. Hindi ito regalo. Ipinuhunan ko ang lahat ng aking ipon para punan ng isang butas sa financing ng unang yugto. Noon, hawak niya ang aking kamay at sinabing, "Kat, sa hinaharap, kalahati ng tagumpay ng kumpanyang ito ay sayo." Nang unang inilista sa stock exchange ang kumpanya, ang tagumpay ay naging alamat niya at ako ay naging, yung sinasabi niyang, mas gusto ng asawa ko ang isang nakaka-relax na buhay sa bahay. Tiningnan ko ang dokumento. Huminto ang daliri ko sa linya tungkol sa pagmamay-ari ng shares. Dumating ang isang voice message mula kay Michael. Ang pinakamahalaga para sa iyo ngayon ay huwag magpadala sa emosyon. Kung makikipag-ugnayan si Alex, i-record mo lahat ng usapan. At isa pa, sa mga taon na ito, may binayaran ka ba? Mula sa iyong personal na pondo para sa kanyang ina, sa kanyang kumpanya? O kay Bea? Sumagot ako. Mayroon. Pinakiusapan ako ni Michael na kolektahin ang lahat. Binuksan ko ang folder ng mga talaan na ginawa ko sa lahat ng mga taon. Buwanang mga bayarin para sa mga medikal na pagsusuri ni Doña Elena. Mga booking sa sanatorium, pag-aalaga ng alahas, mga paunang bayad para sa mga regalo sa mga partner ni Alex na hinihiling niyang bayaran ko muna, mga email tungkol sa paggamit ng aking mga personal na koneksyon para sa mga event ng Yantar, at mga bagong gastos sa huling 6 na buwan na lumitaw sa pagdating ni Bea, delivery ng tsaa at pagkain, mga agarang bayad na pagsusuri sa klinika, paunang bayad para sa isang damit mula sa isang sikat na designer, dagdag bayad para sa first class na paglipad. Ilan sa mga money transfer na ito ay ginawa ni Alex mula sa kanyang personal na account na may maikling tala, project allowances. Ngunit ang tumanggap sa lahat ay si Bea Mendoza. Dinownload at kinopya ko ang lahat ng ito sa isang hard drive. Nag-vibrate ang telepono. Voice message mula kay Doña Elena. Pinindot ko ang play. Katrina, sa pagkakataong ito ay lumampas ka na sa lahat ng hangganan. Sobrang abala si Alex. Ano ba naman yung naghatid siya ng isang empleyado? Masama ang pakiramdam ng babae. Asawa ka ng isang CEO. Kailangan mong maging mas mapagbigay. Bumalik ka agad. Huwag mong hayaang pagtawanan tayo ng mga tao. Pinakinggan ko ito at hindi sumagot. Agad na may dumating pang isa. Huwag mong kalimutan ang pagsusuri ko bukas. Nakipag-ayos ka na sa klinika at sa driver, di ba? Napangisi ako. Hindi siya nag-aalala kung nasaan ako. Nag-aalala siya na bukas. Wala nang mag-aasikaso ng kanyang mga utos. Binuksan ko ang booking system ng klinika. Pinalitan ang kasama mula sa akin patungo kay Alex. At ipinasa sa kanya ang screenshot. Ma, bukas si Alex na po ang sasama sa inyo. Mabilis siyang sumagot. Wala siyang oras. Itigil mo na ang katigasan ng ulo mo. Sumulat ako. Wala na rin akong oras. Matagal na nakasulat sa screen ang nag-type. Sa wakas, dumating ang sagot. Paano ka nagbago ng ganyan? Hindi na ako sumagot. Hindi ako biglang nagbago. Binalik ko lang ang lakas na ginugugol ko para sa kanila. Sa tanghali, sa wakas ay nakatawag si Alex mula sa ibang numero. Sumagot ako. Sa kanyang boses, halatang hindi siya natulog buong gabi. Nasaang hotel ka? Diretsuhin na natin, sabi ko. Bukas ang check-up ni Mama. Bakit mo inilipat sa akin? Ina mo siya. Natahimik siya ng isang segundo.
Dati, ikaw naman ang gumagawa ng lahat ng ito. Dati, gusto ko. Katrina, binigkas niya ang pangalan ko na may babala. Kailangan mo ba talagang dalhin ang lahat sa ganitong eskandalo? Sumandal ako sa upuan. Hindi ako ang gumawa ng eskandalo. Ikaw ang paulit-ulit na naglalagay sa iba sa unang lugar, habang hinihingi sa akin ng pag-unawa. Pinigilan niya ang galit. Sinabi ko na, walang namamagitan sa amin ni Bea. Kung gayon, maglakas loob ka bang ipadala sa akin ang kasaysayan ng inyong pag-uusap sa huling 6 na buwan? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya? Napangisi ako. Kung hindi ka maglakas loob, wag mong sabihing walang namamagitan. Naging mahina ang kanyang boses. Sinusubaybayan mo ba ako? Hindi kita sinusubaybayan. Ikaw ang nag-iwan ng bakas kung saan-saan. Lahat yon ay para sa trabaho. Binuksan ko ang aking email. Tinitingnan ng isang liham na ipinasa sa kanya ni Bea. Paksa, Sir Alex, salamat sa pag-aalaga ngayon. At isang linya sa text. Kung nagkamali ng pagkakaintindi si Kat sa atin, maaari kong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Medyo naiinggit lang talaga ako sa kanya dahil mahal na mahal mo siya. Binasa ko ito ng malakas. Halatang natigilan si Alex. Saan mo nakuha yan? Nagkamali siya sa pag-copy ng mga email. Ipinadala niya ito sa aking lumang email address na ginamit ko dati para sa mga proyekto ng Yantar. Sa totoo lang, hindi ito pagkakamali. Sinadya niya ito. Gusto niyang makita ko. Gusto niyang gumawa ako ng eskandalo para maging isang hysterical at hindi karapat-dapat na asawa sa iyong mga mata. Ngunit hindi ko siya bibigyan ng ganoong kasiyahan. Mahinang sinabi ni Alex. Bata pa siya, hindi niya binabantayan ang kanyang dila. 27 na siya, hindi 7. Wala siyang masabi. Sinabi ko, Alex, magkita tayo at pag-usapan ang annulment. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon mula sa aking bibig, narinig ang isang mahinang kalabog sa kabilang linya na parang natabig niya ang isang baso. Anong sabi mo? Annulment? Hindi pwede. Masyadong mabilis siyang sumagot, halos likas. Bakit hindi pwede? Dahil sa isang upuan. Humihingi ka na ng annulment? Tumingin ako sa bintana. Hindi dahil sa upuan, dahil ipinaunawa mo sa akin na sa puso mo. Matagal na akong maaaring palitan ng kahit sino. Walang pumapalit sa'yo. Kung gayon, sagutin mo ako. Paano nalaman ni Bea kung saan nakalagay ang kumot sa iyong kotse? Paano niya nalaman kung saang drawer nakalagay ang iyong mga gamot? Bakit maaari niyang gamitin ang iyong personal na card para bayaran ang isang damit? Bakit siya naglalakas loob na ipagmalaki ang iyong relo at ang aking unan? Sa pagkakataong ito, mas matagal ang kanyang katahimikan. Marahil, sa unang pagkakataon, napagtanto niya na hindi ako bulag. Matagal lang akong nanahimik. Sa wakas sinabi niya, aayusin ko ang problema sa kanya. Problema mo na yan. At ang annulment, problema ko. Ibinaba ko ang telepono. Sa hapon, nakipagkita ako sa pinuno ng mga kliyente sa Dubai. Ang pangalan niya ay Elena, isang masiglang babae na nasa katanghalian ng kanyang buhay. Nang makita ako, ngumiti siya. Katrina, akala ko hindi mo na ito kukunin. Sabi mo, ititigil mo muna ang mga proyektong panlabas dahil sa mga personal na dahilan. Kinamayan ko siya. Ang mga personal na dahilan ay naayos na. Tiningnan ako ni Elena at hindi na nagtanong pa. 3 oras ang itinagal ng pulong. Matagal na akong hindi nakatayo sa harap ng isang presentation board, nagdedetalye ng market positioning, target audience profile, at promotion plan. Mabilis at may kumpiyansa akong nagsalita. Sa huli, pumalakpak si Elena. Ito ang tunay na Katrina Reyes na narinig ko. Sa sandaling iyon, parang may kung anong tumama ng bahagya sa aking dibdib. Lumalabas na hindi ako nawalan ng paninindigan nang iwan ko si Alex. Masyado lang akong matagal na hindi tumayo sa sarili kong lugar. Sa gabi, pagbalik ko sa hotel, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Manang Fe. Nagpadala siya ng larawan. Nakaupo si Alex sa hapagkainan. Sa harap niya ay malamig na pagkain. Sumulat si Manang Fe. 3 beses niya akong tinanong, anong oras ka dati umuuwi? Sumagot ako na dati, lagi ninyo siyang hinihintay. Wala na siyang sinabi pa. Habang tinitingnan ng larawan, hindi ako nakaramdam ng katuwaan, kundi malalim na pagod. Kapag masyadong matagal kang naghihintay sa isang tao, nagsisimula siyang isipin na ipinanganak kang nakaupo roon magpakailanman. Binura ko ang larawan, binuksan ang computer,
at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga dokumento. Hating gabi, may dumating na mensahe mula kay Bea. Katrina, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Si Sir Alex po ay isang napakabait na tao. Hindi ko po gustong sirain ang pagsasama ninyo. Binasa ko ito at ipinadala sa kanya ang aking unang sagot. Kung gayon, ipagmalaki mo sa lahat ang larawan kung saan nakaupo ka sa aking upuan at isulat ng direkta. Inagaw ko ang pwesto ng asawa ni Alex, pero hindi ko gustong sirain ang kanilang pagsasama. Walang sumunod na sagot. Kinabukasan ng umaga, tumawag muli si Doña Elena. Hindi ko sinagot. Nag-record siya ng voice message at ang kanyang boses ay mas matinis kaysa kahapon. Katrina, nawalan ka na ba talaga ng takot? Pinilit mo ang anak ko na sumama sa akin sa klinika. Nandoon siya mula pa umaga, kahit ang morning meeting niya ay na-miss niya. Asawa ka. Ang pag-aalaga sa biyenan ay direktang obligasyon mo. Ipinasa ko ang mensaheng ito kay Alex na may kasamang tala. Pakiusap, ikaw na ang humarap sa mga pag-iinarte ng nanay mo. Mabilis na sumagot si Alex. Hindi alam ni Mama na nag-away tayo. Sumulat ako. Hindi tayo nag-away. Naghihiwalay na tayo. Wala na siyang sinagot. Na-imagine ko ang kanyang mukha sa sandaling iyon. Marahil, hindi pa rin siya makapaniwala. Dahil sa nakaraang 5 taon, hindi ako kailanman tunay na umalis. Kahit na sobrang abala siya na nakalimutan niya ang aking kaarawan. At kinabukasan ay nagpadala ng isang kwintas. Tinanggap ko ito. Kahit na sa harap ng mga kamag-anak, sinabi ni Doña Elena na hindi ko ginagampanan ang aking tungkulin dahil hindi ako nagkakaanak. Ngumiti lang ako at iniba ang usapan. Kahit na paulit-ulit na tinitingnan siya ni Bea na may pagmamahal sa mga corporate events, sinasabi ko sa aking sarili, huwag kang bumaba sa antas ng eskandalo. Ngunit ang isang pagsasama ay hindi napapanatili sa pamamagitan ng patuloy na paglunok ng isang tao sa mga sama ng loob. Ito ay pagpapaliban lamang sa hindi maiiwasang pagguho. Alas, 10 ng umaga, nagsagawa kami ng video conference kasama si Michael. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Binubuklat ang mga dokumento. Kat, magsisimula ako sa konklusyon. Mas marami kang alas kaysa sa iniisip mo. Kumuha ako ng panulat. Nakikinig ako. Una, mayroon kang 3% ng shares ng Yantar na nakuha bago ang kasal. Dito, malinis tayo. Pangalawa, sa panahon ng kasal, nagsagawa ka ng maraming proyekto para sa kumpanya nang walang opisyal na kontrata, bilang asawa lang ng CEO. Kung gusto mong mag-issue ng bayarin, mayroon tayong mga sulat at minutes of the meeting. Maaari tayong humingi ng kompensasyon. Tumango ako. Pangatlo, patuloy niya. Ang mga personal na transfer ni Alex sa account ni Bea. Kung hindi ito karaniwang bonus para sa mga empleyado, malinaw na paglabag ito sa mga panloob na patakaran. Pinapatunayan nito na ang kanilang relasyon ay lumampas na sa trabaho. Sumagot ako, ayokong gawin itong isang tabloid issue na may mga kabit. Tiningnan ako ni Michael. Naiintindihan ko. Hindi mo siya gustong sirain. Gusto mo lang na hindi ka na niya mamanipulahin para sa kanyang imahe. Napakatumpak na mga salita. Hindi ko balak na ilubog si Alex sa putik. Ayoko lang nang linisin pa ang kanyang sapatos. Ngayon, kailangan mong gawin ang 3 bagay, sabi ni Michael. Una, i-record ang lahat ng contact. Pangalawa, itigil ang pag-aayos ng mga personal na problema ng kanilang pamilya. Pangatlo, maghahanda kami ng draft ng isang kasunduan sa annulment para makita niya ang kabigatan ng iyong intensyon. Sang-ayon ako, sabi ko. Sigurado ka bang hindi mo siya bibigyan ng isa pang pagkakataon? Ibinaba ko ang aking tingin sa singsing na inilagay ko sa safe ng hotel kagabi. Walang kasalanan ng singsing. Ang pagkakamali ay ang aking pag-iisip na sa pagsusuot nito, makakamit ko ang pag-ibig at paggalang. Kung ang isang pagkakataon ay binibili sa pamamagitan ng paglunok ng sunod-sunod na kahihiyan, hindi iyon pagkakataon, iyon ay masokismo. Ngumiti si Michael. Natutuwa akong nahimasmasan ka na. Pagkatapos ng usapan, nagsimula akong ayusin ang mga file. Isang sulat pagkatapos ng isa pa. Lahat ng mga resibo sa mga taong ito. Ang script ng isang promotional film bago ang IPO ay isinulat ko sa gabi. Ang unang banta sa reputasyon ng kumpanya. Nakipag-ugnayan ako sa media ng 3:00 ng madaling araw para ayusin ang eskandalo. Bago ang mga panayam ni Alex sa mga mamamahayag tungkol sa pananalapi, in-edit ko ang kanyang talumpati. Nang una siyang makatanggap ng parangal bilang Entrepreneur of the Year, ang pariralang, ang negosyo, ay hindi isang malamig na makina,
kundi tiwala ng mga tao, ay ako rin ang sumulat. Noong araw na iyon, binigkas niya ito mula sa entablado. Naghiyawan ang bulwagan. Dumulas ang kamera sa audience. At nakaupo ako sa pinakasulok at ngumingiti ng mas maliwanag kaysa sa lahat. Ngunit kalaunan, sinabi niya sa mga mamamahayag, hindi gaanong nakakaintindi ang asawa ko sa aming negosyo, ngunit napakalaki ng kanyang suporta. Hindi gaanong nakakaintindi. Noon, ngumiti rin ako. Ngayon, naiintindihan ko na, hindi iyon kababaang loob, iyon ay pagmamaliit. Sa hapon, dumating si Miguel. Inilagay niya sa mesa ang isang bagong kontrata. Inaprubahan ni Elena ang mga kondisyon. Gusto niyang ikaw ang maging pangunahing strategist. 3 buwan ang termino. Maganda ang budget. Binalik-balikan ko ang dokumento. Tinatanggap ko. Nagulat na tinaas ni Miguel ang kanyang mga kilay. Hindi mo man lang tatanungin si Alex? Isinara ko ang folder. Ngayon, para sa aking trabaho, hindi na kailangan ng kanyang pahintulot. Malawak siyang ngumiti. Iyan ang gusto ko. Biglang tumunog ang telepono. Si Alex. Sinagot ko at binuksan ang recording. Sa gabi, lilipad ako pabalik sa Maynila. Susunduin kita, sabi niya. Hindi ko sinabing babalik ako sa'yo. Kung hindi ka darating, paano maaayos ang issue? Makikipag-ugnayan sa'yo ang abogado ko. Nanlamig ang kanyang boses. Kailangan mo ba talagang isali ang mga tagalabas sa ating pagsasama? Nang nakaupo si Bea sa aking upuan, bakit hindi mo inisip na may mga tagalabas na kasali? Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, nagsorry na sa akin si Bea. Muntik na akong matawa. Nagsorry sa'yo? Sinabi niya na hindi niya dapat kinuha ang upuang iyon. Kung gayon, dapat sa akin siya magsorry. Natatakot siyang hindi mo siya pakinggan. Tumingin ako sa bintana. Alex, hanggang ngayon, nagtatrabaho ka pa rin bilang kanyang tagapagdala ng mensahe at binaybay ko ang bawat salita. Ipinadala mo sa akin na masakit ang kanyang tiyan at hiniling na huwag pansinin. Ipinadala mo sa akin ang kanyang paghingi ng tawad at hinihiling na tanggapin ko ito. Naisip mo ba kahit isang beses kung bakit kailangan kong umikot sa paligid ng kanyang nararamdaman? Bumilis ang paghinga ni Alex. Kat, dati hindi ka ganyan kasarkastiko. Dati, lahat ng patalim ay sa akin ko itinuturo. Nanahimik siya. Ang kasunduan sa annulment ay ipapadala sa iyo ng abogado sa email. Maaari mong hindi pirmahan, ngunit sa gayon, magsasampa ako ng kaso sa korte. Sa wakas ay sumabog siya. Dahil kay Bea? Sino ba siya? Salamin siya, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Sinasalamin niya kung gaano mo ako hindi nirerespeto. Pagkasabi nito, ibinaba ko ang tawag. Nakaupo si Miguel sa tabi ko at nagpakita ng thumbs up. Bravo! Insave ko ang recording at nilagyan ng petsa. Sa sandaling iyon, isang bagong email ang dumating. Ang nagpadala ay ang administrative department ng Grupo Yantar. Nilalaman, imbitasyon sa isang formal na gabi sa loob ng 3 araw. Ang pagbati ay nagsasabing, kagalang-galang na asawa ng CEO, GNN, Katrina Santos. Matagal kong tinitigan ang linyang iyon. Nakita rin ito ni Miguel at napangisi. Si Alex ba ang nagpadala niyan? Oo, gusto niyang pumunta ka at magpakitang gilas. Kamakailan, nakakuha ang Yantar ng isang malaking kontrata. Sa pagdiriwang, inimbitahan ang mga kinatawan ng media at mga kasosyo. Kailangan ni Alex ng isang perpektong asawa sa tabi niya para ipakita ang katatagan. Dati pupunta ako. Pipiliin ko ang kanyang kurbata. Susuriin ang kanyang talumpati. Aayusin ang upuan ng mga bisita. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinasa ko lang ang sulat kay Michael na may kasamang tala. Ang gabing ito ay angkop para ibigay sa kanya ang isang pabalik na regalo. Mabilis na sumagot si Michael. Perpekto. Isang araw bago ako bumalik sa Maynila, nakatanggap ako ng isang video mula sa mga CCTV camera sa garahe mula kay Mang Jun, ang guwardiya. Idinagdag niya ang isang mensahe. Ma'am Katrina, hindi ko po alam kung makakatulong ito. Kamakailan lang po, habang nag-iikot. Ilang beses kong nakita si Ma'am Bea na kasama ni Sir Alex. 2 beses po siyang pinaghintay sa kotse habang umakyat si Sir sa bahay para kumuha ng mga gamit. Binuksan ko ang unang video. Oras, 10:40 p.m. Pumasok ang kotse ni Alex sa garahe. Bumukas ang pinto ng pasahero. Lumabas si Bea. Wala siyang suot na jacket. Nakabalot sa kanyang mga balikat ang Amerikana ni Alex.
Nakatayo siya sa tabi ng kotse na parang kabisado na niya ang lugar. Kumuha siya ng tubig mula sa likurang upuan, binuksan ang glove compartment at naghanap ng mga tissue. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Alex mula sa elevator na may dalang puting paper bag. Nakilala ko ang bag na iyon. Naroon ang aking mga reserbang thermal patch at pain reliever. Sa video, kinuha ni Bea ang bag, tiningala si Alex at may sinabi. Nakatingin si Alex sa kanya mula sa itaas. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na malapit para magmukhang alanganin. Ikalawang video, kalahating buwan na ang nakalipas. Nakaparada ang kotse sa tapat ng bahay. Nakaupo si Bea sa harap at nakatingin kay Alex. Walang tunog, ngunit makikita kung paano niya itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang manggas ni Alex. Hindi ito umiwas. In-save ko ang video. Wala ang sakit sa dibdib na inaasahan ko. Marahil, ang puso ko ay tunay na nabasag na noon pa man sa labas ng opisina. Pagkatapos ng mga salitang, huwag mo nang pansinin. Naubos na ang limitasyon ng mga luha. Sa gabi, ipinadala sa akin ni Michael ang mga datos. Wala pang isang taon si Bea sa Yantar, ngunit mabilis siyang na-promote. Ang mga departamentong kanyang pinamumunuan ay hindi orihinal na nasa ilalim ni Alex, ngunit sa bawat ulat, nagagawa niyang makarating sa kanyang opisina. At sa kanyang mga ulat at gastos, maraming mga kawili-wiling bagay. Mga gamot para sa buwan ng dalaw, pagkain para sa overtime, isang panggabing damit para sa mga pulong, isang executive medical check-up, lahat ito ay nakalista sa ilalim ng Special Development Expenses. At si Alex ang nag-apruba. Habang tinitingnan ang mga resibong ito, naintindihan ko ang lahat. Hindi sa unang pagkakataon umupo si Bea sa upuan ng pasahero. Ginawa niya ito pagkatapos ng maraming pagsubok, matapos matiyak na pinapayagan siya ni Alex sa lahat. At saka lang siya naglakas loob na umupo doon sa harap ko. Sumulat ako kay Michael. Maaari ba nating gamitin ito sa reception? Sumagot siya. Maaari, pero huwag mong ilabas lahat agad. Unahin mo ang pinakamabigat na ebidensya para hindi niya maikaila ang paglabag sa mga hangganan. At pagkatapos ay tapusin mo gamit ang mga dokumentong pinansyal para patunayan na hindi ito aksidente. Sumagot ako. Naiintindihan ko. Kinabukasan, lumipad ako pabalik sa Pilipinas nang hindi sinasabi kay Alex. Sinalubong ako ni Miguel. Nang makita ang aking nag-iisang maliit na maleta, nagtanong siya, hindi ka uuwi at hindi rin sayo. Sa isang hotel muna, tumango siya. Tama rin, mas ligtas. Habang paalis kami sa airport, lumabas ang isang news notification sa telepono. Grupo Yantar, magdaraos ng grand banquet. Si Alejandro Santos ay dadalo kasama ang kanyang asawa. Tiningnan ko ang mga salitang iyon at napangisi. Sanay pa rin si Alex na magpasya para sa akin. Sa hapon, tumawag muli si Doña Elena. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Agad siyang nagsabi, nakabalik ka na sa Pilipinas? Obligado kang dumalo sa reception. Para kay Alex, ito ay isang kritikal na sandali. Huwag mo siyang hilahin pababa dahil sa iyong mga maliliit na issue bilang babae. Anong maliliit na issue? Tanong ko. Natigilan si Doña Elena. Na pinaupo niya ang isang empleyado sa aking pwesto at ako ay ipinadala sa likod. Maliit na bagay ba iyon? Na binayaran niya ang kanyang mga damit at mga pagsusuri. Maliit na bagay? Na sa gabi, dinala niya siya sa aming garahe para sa aking mga gamot? Maliit na bagay rin ba iyon? Mama, gaano karaming maliliit na bagay ang kailangang pagsama-samahin para maging isang malaking bagay? Nagkaroon ng isang segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, sinabi niya ng patapos, ang mga lalaki ay nagtatrabaho, nakikipagkita sa mga tao, walang negosyo na walang gastos. Ikaw, bilang asawa, dapat magbulag-bulagan sa mga maliliit na bagay para sa mas mahalaga. Sabi ko, inaasikaso ko na ang pinakamahalaga. Anong pinakamahalaga? Ang annulment. Naging sigaw ang kanyang boses. Katrina, naglalakas loob kang i-blackmail ang pamilya Santos ng annulment? Kalmado kong sinagot. Hindi ito blackmail, ito ay abiso. At nanginginig sa galit si Doña Elena. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng status na mayroon ka ngayon. Tumawa ako. At huwag ninyong kalimutan kung sino ang gumawa ng unang presentasyon ng kumpanya para sa Yantar. Nawalan siya ng masabi. Idinagdag ko.
Pupunta ako sa pagdiriwang. Bahagyang lumambot ang kanyang tono. Iyan ang tamang usapan. Tinapos ko ang pangungusap, pero hindi bilang isang palamuti, at ibinaba ko ang telepono. Makalipas ang kalahating oras, tumawag si Alex. Sa kanyang boses, may pigil na galit. Anong sinabi mo sa nanay ko? Hindi ba niya sinabi? Kat, alam kong nasa Maynila ka. Nasa ang hotel ka. Walang komento. Huminga siya ng malalim. Kailangan nating magkita. Magkikita tayo sa reception. Ilalabas mo ba ang mga personal na bagay sa publiko? Nang pinaupo mo si Bea sa aking pwesto, publiko rin iyon. Nanahimik siya. Sa background, narinig ko ang isang katok sa pinto at ang boses ni Bea. Sir Alex, nasa mesa ninyo na po ang mga dokumento para pirmahan. Nanahimik ako. Halatang tensyonado si Alex at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Napangisi ako. Heto na naman tayo. Marahil, nang maunawaan ang tono, mabilis siyang nagdagdag. Ililipat ko siya mula sa reception area. Kat, sa unang pagkakataon ay tinawag niya ako ng ganito. Medyo mas mahina, medyo paos. Huwag mong dalhin sa puntong walang balikan. Sabi ko, Alex, ang mga desisyon mo ang nagdala sa atin sa puntong walang balikan, hindi ang sa akin. Pagkababa ng tawag, in-save ko ang audio recording. Sa gabi, sinamahan ako ni Miguel sa pagpili ng damit. Nagdala ang mga consultant ng mga simpleng eleganteng damit. Umiling ako. Sa huli, pinili ko ang isang itim na floor-length na gown. Mahigpit ang tabas, walang anumang sobrang detalye. Tiningnan ako ni Miguel. Mukha kang pupunta para makipaghiwalay o makoronahan. Ngumiti ako. Halos pareho lang yon. Inayos ko ang aking likod. Naging malamig ang aking tingin. Bigla kong naalala kung paano ako unang dinala ni Alex sa isang pulong sa mga investor maraming taon na ang nakalipas. Noon, nakaitim na damit din ako at sinagot ang mga pinakamahirap na tanong. Kalaunan, isa sa kanila ang nagtanong sa kanya ng pribado. Ang galing ng asawa mo. Hindi mo ba gustong kunin siya sa kumpanya? Tumawa si Alex at sumagot. Hindi niya gusto ang mga intriga sa korporasyon. Sa katunayan, hindi niya ako tinanong. Kailangan lang niya ng asawa na hindi aagawin ang kanyang kasikatan. Kung gayon, ngayon, aagawin ko. Isang araw bago ang banquet, nag-organisa ang mga Santos ng isang hapunan para sa pamilya. Ang imbitasyon ay ipinadala ni Doña Elena. Hindi niya ako tinanong kung pupunta ako. Ipinadala lang niya ang oras at lugar. Buong pamilya ay naroroon. Huwag mong paghintayin ang mga nakatatanda. Sumagot ako ng 2 salita. Hindi ako pupunta. Agad siyang tumawag. Hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng voice message. Katrina, huwag kang lumampas sa linya. 5 taon ka na sa aming pamilya. Nakalimutan mo na ba ang mga tuntunin ng tamang asal? Sumulat ako. Ang tuntunin ng inyong pamilya ay kapag ang isang empleyado ay maaaring umupo sa harap, habang ang asawa ay obligado sa hapunan ng pamilya. Hindi siya sumagot. Ngunit alas 7 ng gabi, dumating si Alex sa aking hotel. Tumawag ang front desk at sinabing gusto akong makita ni Ginoong Santos. Ipinasabi ko, hindi ako tumatanggap ng bisita. Makalipas ang 10 minuto, nag-text si Michael. Nakipag-ugnayan sa akin si Alex. Sinabing hindi ka raw emotionally stable at hiniling na huwag kang i-provoke. Muntik na akong matawa. Isang paboritong taktika ng mga lalaki na tawaging emotional instability ang pagiging malinaw ng isip ng isang babae. Sumagot ako. Sabihin mo sa kanya na mas stable ako kaysa dati. Sumagot si Michael, na ipadala na, at inattach ang draft ng kasunduan sa annulment. Binuksan ko ang dokumento. Malinaw ang paghahati ng ari-arian. Ang prenuptial ay sa prenuptial. Ang pinagsamahan ay hati. Ang aking mga shares ay hindi pinag-aagawan. Ang paggamit ng aking mga profesional na kasanayan sa Grupo Yantar ay susuriin ng hiwalay. Ang huling punto ay idinagdag ko mismo. Nangangako si Alex na pampublikong pabulaanan sa loob ng kumpanya ang mga tsismis na si Katrina Reyes ay nakikialam sa mga usapin ng pamunuan o nagbigay ng pressure kay Bea Mendoza. Narinig ko na nag-iiyak si Bea sa opisina. Sinasabi sa lahat, siguro mali ang pagkakaintindi ni Kat sa akin. Susubukan kong lumayo kay Sir Alex para hindi masira ang kanilang pamilya. Sa salita, parang isang pagbibigay daan. Sa katotohanan, ginagawa niya akong isang selosang kontrabida. Hindi ko balak na dalhin ang tatak na iyon. Alas, 6 ng gabi, nagsimula ang hapunan ng mga Santos. Wala ako roon, ngunit ipinadala sa akin ang video.
Ang nagpadala ay si Sofia, pinsan ni Alex. Ayaw na ayaw niya kay Bea at kinamumuhian ang mga patakaran ni Doña Elena. Sa video, nakaupo si Doña Elena sa dulo ng mesa na may mukhang bato. Katabi niya si Alex, hindi inaalis ang tingin sa telepono. Nagtanong ang ama, "Nasaan si Kat?" Suminghala ang ina. Nagpapakita ng ugali, hindi nag-abalang dumating. Sumang-ayon ang isa sa mga tiyahin. "Alex, masyado mo siyang binigyan ng layaw." Lahat ay nag-aaway. Nanahimik si Alex. Idinagdag ng ina. Masyado lang siyang nabuhay ng matamis sa loob ng 5 taong ito. Nakalimutan niya kung kaninong manugang siya. Sa puntong ito, pinatay ko ang video. Kumakain ng mansanas si Miguel. Bakit hindi mo tinapos? Ayaw mong marinig kung paano kanila nilalait? Ipinakita ko sa kanya ang screen. Bakit pa? Ipapadala ko sa kanila ngayon ang isang pre-action letter. Tumingin siya sa screen at tumawa. Mas malakas yan kaysa sa pakikipag-away. Ang sulat ay ipinadala kay Alex at sa pangkalahatang email ng mansyon ng mga Santos. Simple lang ang punto. Hinihiling ko sa pamilya na itigil ang moral pressure sa akin at ang pagpapakalat ng mga chismis tungkol sa aking di umano'y pagiging hindi makatwiran, selosa, at hindi matatag. Kung hindi, inilalaan ko ang karapatang magsampa ng kaso para sa proteksyon ng karangalan. Makalipas ang kalahating oras, nagpadala si Sofia ng isa pang video. Sa hapagkainan, may nakabibinging katahimikan. Dinala ng isang katulong ang nakaprint na sulat. Namula ang mukha ni Doña Elena. Bumulong ang tiyahin. Nagrebelde na ba siya? Inagaw ni Alex ang mga papel. Tumayo at naglakad patungo sa labasan. "Alex, saan ka pupunta?" Sigaw ng ina. "Hahanapin siya." "Bakit?" "Hayaan mong siya mismo ang bumalik para humingi ng tawad." Huminto si Alex. Sa video, lumingon siya sa kanyang ina. Maraming bagay sa tingin na iyon. Inis at isang huling-huling pagkabalisa. "Mama, hindi na siya babalik," sabi niya. Nanahimik ang hapagkainan at biglang narinig ang boses ng isang katulong mula sa pasilyo. Dumating po si Ma'am Bea. Gumalaw ang kamera. Si Bea, na nakasuot ng isang mapusyaw na damit, ay nakatayo sa pinto na may dalang isang gift bag. Mahiyain siyang nagsabi, "Doña Elena, narinig ko po na masama ang pakiramdam ninyo. Nagdala po ako ng mga bitamina." Agad na nagbago ang mukha ng biyenan mula sa galit tungo sa isang kakaibang ekspresyon. Kumunot ang noo ng ama. "At bakit siya nandito?" Si Bea, na parang ngayon lang napansin ang tensyon, ay yumuko. "Pasensya na po. Siguro po hindi tamang oras ang pagdating ko." Hindi pa man nakakasagot si Doña Elena, narinig ang mapanuyang boses ni Sofia sa likod ng kamera. Talagang hindi tamang oras. Hapunan ng pamilya. Hindi dumating ang asawa ng kapatid ko. Pero heto't dumating ang isang empleyado. Agad na namula ang mga mata ni Bea. "Nag-aalala lang po ako para kay Doña Elena." Wala pong masamang ibig sabihin. Nakatayo si Alex sa pinto. Itim ang kanyang mukha sa galit. "Sino ang nagbigay sa'yo ng address na ito?" Kinilabutan si Bea. "Kayo po mismo ang nag-utos sa akin na magdala ng mga dokumento dito dati." "Natandaan ko lang po." Napangisi si Sofia. "Ang galing ng memorya mo." Naalala ang upuan sa harap at pati na rin ang address ng bahay. Biglang naputol ang video. Ibinaba ko ang telepono. Sa puntong ito, pumalakpak si Miguel. "Ginto ang pinsan mo." Hindi ako ngumiti. Naiintindihan ko na hindi dahil sa isang biglaang kapritsyo dumating si Bea. Nagmamadali siya. Alam niyang ayaw ko nang maging asawa ni Alex at nagpasya siyang punan ang puwang. Ang isang babaeng marunong magpanggap ng sakit ay mahusay ding maglalaro bilang isang huwarang manugang. 11:00 ng gabi, sa wakas ay nag-text si Alex. "Kat, hindi ko alam na darating si Bea ngayon." Sumagot ako. "Alam mo man o hindi, hindi na mahalaga." Mabilis siyang sumagot. "Ano ang mahalaga?" "Ang mahalaga ay hinayaan mong umabot siya sa ganoong kalayo." Sa pagkakataong ito, matagal siyang hindi sumagot. 12:00 ng hating gabi. Sumulat siya. "Kat, gusto kong makipagkita bukas ng pribado. Tayong dalawa lang." Sumagot ako. "Magkikita tayo bukas sa publiko, sa banquet." Sumulat siya. "Kailangan ba talaga nating dalhin ang lahat sa isang pampublikong eskandalo?" Sumagot ako. "Alex, ikaw ang unang pampublikong nagpahiya sa akin at pinatay ko ang telepono." Kinabukasan ng gabi,
Nag-ayos ako, isinuot ang itim na damit, at sinundo ako ni Michael kasama ang mga dokumento sa hotel. Inayos ni Miguel ang aking kuwelyo. Huwag kang mag-alala. Tumingin ako sa salamin. Hindi ako nag-aalala. Pupunta lang ako para bawiin ang aking pangalan. Hindi asawa ni Santos, kundi si Katrina Reyes. Ang reception ay ginanap sa itaas na palapag ng isang marangyang hotel na pag-aari ng Grupo Yantar. Pagdating namin, nakaparada sa labas ang mga mamahaling sasakyan. Nag-flash ang mga camera ng mga mamamahayag, nag-uusap-usap ang mga bisita sa mga grupo. Katabi ko si Michael na may dalang folder. Naiwan si Miguel sa kotse para mag-backup ng data. Pagpasok ko pa lang sa hall, narinig ko ang bulungan ng dalawang empleyado. Darating ba ang asawa ni Sir Alex ngayon? Parang dapat, pero nandito rin si Bea. Nag-rehearse sila ng boss. Akala ko nga siya. Napatigil ang kanilang mga boses nang makita ako. Tumango ako sa kanila. Pareho silang namutla. Isa, na nauutal, ay nagsabi, "Magandang gabi, Ginang Santos." Huminto ako. "Tawagin ninyo akong Katrina." Natigilan siya. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nagniningning ang bulwagan sa ilaw ng mga chandelier. Sa isang malaking screen, kumikinang ang taunang gabi ng Grupo Yantar. Nakatayo si Alex sa gitna suot ang isang perpektong suit. Katabi niya si Bea. Suot niya ang isang damit na kulay champagne, eleganteng ayos ng buhok, at mga perlas na hikaw. Nakita ko na ang mga hikaw na iyon paboritong modelo ni Doña Elena. Ginagampanan ni Bea ang papel ng asawa ng boss. Sayang, masyado siyang nagmamadali, at halata ito. Iniaabot niya kay Alex ang mga folder na may kaswal na kilos, na para bang ginagawa niya ito ng 1,000 beses. Isa sa mga partner ay tumawa at nagtanong, "Sir Alex, sino itong kaakit-akit na kasama mo?" Namula si Bea, ngunit hindi pa man nakakabukas ng bibig, sumagot si Alex. "Ang aming project manager, si Bea Mendoza." Ngumisi ang bisita. Bata at may potensyal. Yumuko si Bea. Itinatago ang isang matagumpay na ngiti. Sa sandaling iyon, may nakapansin sa akin. Tila sabay-sabay na nanahimik ang mga tao. Sinundan ni Alex ang kanilang mga tingin at lumingon. Nang makita ako, natigilan siya. Hindi dahil dumating ako, kundi dahil sa paraan ng pagdating ko walang paborito niyang mapusyaw na damit, walang singsing pangkasal, at hindi ako tumayo sa tabi niya para suportahan ang kanyang status. Dumating ako na nakaitim, kasama ang isang abogado, at walang dala. Dumating ako para mamaalam. Mabilis siyang lumapit sa akin, ibinaba ang kanyang boses. "Bakit hindi mo sinabing dumating ka na?" Tiningnan ko siya. "Hindi ba't ikaw ang nagpadala ng imbitasyon?" Nabulunan siya. Lumapit si Bea. Ang kanyang boses ay parang agos ng batis. "Katrina, sa wakas nandito ka na. Gusto ko sanang humingi ng tawad para sa araw na iyon." Tiningnan ko siya. Ngayon, siya na ang sunod. Hindi niya inaasahan ang aking pagiging direkta, at isang pagkahiya ang dumaan sa kanyang mukha. Ngunit agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Pasensya na. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Hindi ko gustong umupo sa pwesto mo. Kung nasaktan kita, sobrang pasensya na." "Sa araw lang na iyon?" Tanong ko. Natigilan siya. "Ano?" Inilabas ni Michael mula sa folder ang ilang larawan at inilagay sa pinakamalapit na mesa. Una, isang kuha mula sa garahe kalahating buwan na ang nakalipas. Lumabas si Bea mula sa kotse na suot ang Amerikana ni Alex. Pangalawa, isang buwan na ang nakalipas, inabutan siya ni Alex ng gamot. Pangatlo, 2 buwan na ang nakalipas, naghahalungkat siya sa glove compartment, nakaupo sa harapang upuan. Kakaunti lang ang mga larawan, ngunit lahat ay malinaw. Nagbulungan ang bulwagan. Namutla si Bea sa pagkakataong ito. "Totoo na." Nagdilim ang mukha ni Alex. "Kat, kailangan mo ba talagang ilabas ito dito? Hindi ba't sinabi mong 1 beses mo lang siyang hinatid?" Gusto ko lang linawin. Ang 1 beses na iyon ay tumagal ng 3 buwan. May isang tao sa karamihan na natawa. Mabilis na nagsalita si Bea. "Nagtrabaho lang kami hanggang gabi. Dahil sa kabaitan ni Sir Alex, hinatid niya ako." "Katrina, mali ang pagkakaintindi mo. Nagtrabaho hanggang gabi, pero laging sa harap ka umuupo." Tanong ko. Kinagat niya ang kanyang labi. Nahihilo ako sa likod. Tumango ako. "Ibig sabihin, dahil hindi ka komportable, ako ang dapat hindi maging komportable." Mahinang sinabi ni Alex. "Tama na." Tiningnan ko siya. "Sa tingin mo, tama na?" Sa kanyang mga mata,
May halong galit at panik. Mag-usap tayo ng pribado. Masyado na akong matagal na nagtiis ng pribado. Nagbago ang mukha ni Alex. Tumango ako kay Michael. Binuksan niya ang tablet at pinatugtog ang isang audio recording. May mahinang musika sa bulwagan. Tiningnan ako ni Michael. Tumango ako. Hindi pinatugtog sa mga speaker ang recording. Inabot ko lang ang earphone kay Alex. Pakinggan mo muna. Tinitigan niya ako. Kinuha ang earphone. Sa recording, may tunog mula sa dashcam. Boses ni Bea. Sir Alex, hindi kaya magagalit si Kat na dito ako nakaupo? Kalmadong boses ni Alex. Hindi niya pinapansin ang mga ganyang bagay. Bea, naiinggit ako sa kanya. Ang bait niya. Hindi ko kaya yon. Alex, kalmado siya, hindi kasing arte mo. Bea, tumatawa. At alin po ang mas gusto ninyo? Yung mabait o yung maarte? Isang katahimikan. Pagkatapos, si Alex, tama na ang daldal. Walang pagtanggi, walang personal na hangganan. Isang malumanay na, tama na ang daldal. Kinuyom ni Alex ang earphone. Sa kanyang mukha, naintindihan lahat ni Bea at umiyak. Sir Alex, nagbibiro lang po ako noon. Pinutol ko siya. Nakaupo ka sa aking pwesto at nagbibiro tungkol sa aking pagsasama. Bakit ka umiiyak? Natigilan siya. Sa wakas, nagsalita si Alex. Kat, ngayon ay pagdiriwang ng ating kumpanya. Alam ko. Huwag mong sirain ang lahat. Mahina niyang sinabi. Tiningnan ko siya at natawa ako. Sa loob ng maraming taon, kapag kailangan niya ako, naaalala niyang asawa niya ako. Ngunit kapag sinasaktan niya ako, inaasahan niyang magiging isang maunawaing manonood lang ako. Alex, tinawag ko siya sa pangalan. Hindi ako pumunta dito para sirain ang iyong pagdiriwang. Inilabas ko mula sa bag ang singsing pangkasal. Kumislap ang platina sa ilaw ng mga chandelier. Inilagay ko ito sa mesa. Pumunta ako dito para ibalik sa iyo ang isang status na hindi na sa akin. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa bulwagan. Tinitigan ni Alex ang singsing. Sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, nakita ang tunay na panik. Inabot niya ito, ngunit tinakpan ko ito ng aking kamay. Huwag kang magmadali, hindi pa ako tapos. Ang host sa entablado ay handa nang tawagin si Santos para sa pambungad na talumpati. Ngunit ngayon lahat ng tingin ay nakatuon sa amin. Si Alex, na ayaw palakihin ang eskandalo, ay hinawakan ang aking pulso. Kat, pumunta tayo sa conference room. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Bitawan mo ako. Hindi niya ako binitawan. Hindi malakas ang aking boses, ngunit narinig ito ng lahat sa paligid. Alex, hinahawakan mo ako ngayon dahil takot kang mapahiya ako. O takot kang mapahiya ka mismo? Nanginginig ang kanyang mga daliri at binitawan niya ako. Kinuha ko ang singsing at naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng aking mga takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nanigas ang host, hindi alam ang gagawin. Lumapit na si Michael at may ibinulong sa kanya. Tumingin ang host kay Alex. Nakatayo siya na may madilim na mukha, ngunit hindi niya ako pinigilan. Marahil, iniisip pa rin niya na gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Hindi niya kilala ang kasalukuyang ako. Tumayo ako sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Magandang gabi. Ako si Katrina Reyes. May bumulong sa bulwagan, asawa ni Santos. Ngumiti ako. Oo, ang mismong asawa ng CEO. Ngunit mula ngayong gabi, mas gugustuhin kong tawagin ninyo ako sa aking pangalan. Naging kulay abo ang mukha ni Alex. Nakatayo si Bea sa isang sulok, umiiyak sa papel ng isang inosenteng biktima. Hindi ko man lang siya tiningnan. Tumingin ako sa malaking screen sa likod ko. Inilabas ni Michael dito ang unang dokumento. Hindi ito isang larawan na nagbubunyag ng isang kabit. Ito ang unang presentasyon ng pag-unlad ng Grupo Yantar sa pamagat na pahina. Nakasulat ang pangalan na Katrina Reyes. Napasinghap ang mga matatandang empleyado sa bulwagan. Ito yung presentasyon bago ang IPO. Siya pala ang gumawa niyan? Kalmado akong nagsalita sa mikropono. Sa lahat ng mga taong ito, dumadalo ako sa mga kaganapan ng kumpanya bilang asawa ni Alejandro Santos. Marami ang nag-iisip na ako ay isang magandang palamuti lamang. Lumipat ang screen. Lumitaw dito ang isang sulat na may isang plano para sa krisis. Ilang taon na ang nakalipas. Ang nagpadala ay ako rin. 3 pag-update ng brand, 2 banta ng pagkawala ng tiwala ng mga investor, 1 kumpanya para sa public relations. Nakilahok ako sa lahat ng ito. Tiningnan ako ni Alex na may komplikadong ekspresyon.
Halatang hindi niya inaasahan na magsisimula ako sa ganito. Sinasabi ko ito hindi para sa kayabangan, patuloy ko. Kundi para linawin, hindi ako kailanman naging isang hangal na palamuti. At hindi lang ako isang asawa na nag-iisterya dahil sa harapang upuan ng kotse. Lumipat muli ang screen. Dilaw na po arang upuan ng ngawin. Lumitaw ang mga printout mula sa dashcam sa anyo ng text. Nanigas ang bulwagan. Hindi ko pinatugtog ang audio, inilabas ko lang ang pangunahing dialogo. Bea, Sir Alex, hindi kaya magagalit si Kat na dito ako nakaupo? Alex, hindi niya pinapansin ang mga ganyang bagay. Bea, alin po ang mas gusto ninyo? Yung maunawain o yung maarte? Alex, tama na ang daldal. Nang lumabas ang teksto sa screen, namutla si Bea na parang patay. Nagbago ang tingin ng mga tao. Sumugod si Alex sa entablado, sumisigaw. Patayin mo yan, personal nating usapan yan. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Nagkakamali ka. Kapag pinaupo mo siya sa aking pwesto at pinapanood ng buong kumpanya kung paano ako itinataboy, hindi na ito personal na usapin. May bumulong sa bulwagan. Totoo nga, nitong huli, kumikilos si Bea na parang siya ang may-ari. Akala namin alam ni Katrina. Biglang umiyak ng malakas si Bea. Katrina, hindi ko po talaga gustong kunin ang pwesto ninyo. Baguhan lang po ako sa kumpanya. Marami pa akong hindi naiintindihan. Sobrang pasasalamat ko po kay Sir Alex sa tulong at sobrang pasensya na po kung nasaktan ko kayo. Isang tusong pananalita. Tinawag niyang kawalan ng karanasan ang paglabag sa chain of command. Pasasalamat ang paglalandi at ang aking pag-atake ay personal kong sakit. Tiningnan ko siya. Ano ang hindi mo naiintindihan? Tumigil ang kanyang mga luha ng isang segundo. Bumaba ako mula sa entablado at lumapit sa kanya. Hindi mo naiintindihan na hindi dapat umupo sa harapang upuan ng isang may asawang boss? O hindi mo naiintindihan na hindi dapat mag-text sa kanya sa gabi ng naiinggit ako sa asawa mo? O hindi mo naiintindihan na ang pagbabayad gamit ang kanyang personal na card para sa iyong mga damit ay hindi gawain ng isang ordinaryong empleyado? Sa bawat tanong ko, lalong nanahimik ang bulwagan. Umiling si Bea. Hindi po ganyan. Paano kung gayon? Kinuha ko mula kay Michael ang isang printout ng mga bank transfer. Heto ang damit na ito, PHP 500,000, nakalista bilang Special Enterprise Expenses. At itong medical check-up, PHP 150,000, Special Enterprise Expenses. At ang dagdag bayad para sa first class, PHP 250,000. Bea, anong proyekto mo at kailangan mong magkasakit ng mas mahal? May isang hindi nakatiis at natawa. Namula si Bea hanggang sa ugat ng kanyang buhok at umiyak. Nagmamakaawa siyang tumingin sa CEO. Sir Alex, hindi po totoo yan. Ngunit hindi nagmamadaling ipagtanggol siya ni Santos. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga resibong iyon. Marahil, ngayon lang niya naintindihan na ang kanyang kabaitan ay ginamit ni Bea bilang pagkakataon para gumastos ng pera, magyabang ng status, at umangat sa hagdanan ng karera. Humarap ako sa bulwagan. Ngayong gabi, dumating ako para sabihin ang 3 bagay. Una, binabawi ko ang anumang profesional na suporta sa Grupo Yantar na hindi nakasulat sa papel. Kabilang dito ang lahat ng aking koneksyon sa media at mga kontrata sa ibang bansa. Pangalawa, tiningnan ko si Alex. Inutusan ko na ang aking mga abogado na asikasuhin ang annulment. Alex, nasa email mo na ang kasunduan. Pangatlo, tungkol sa mga chismis na di umano'y inaapi ko ang mga empleyado at hindi ako emotionally stable. Inilalaan ko ang karapatang magsampa ng kaso. Kung sino ang nagpapakalat, siya ang mananagot. Pagkatapos ng mga salitang ito, tuluyan nang nasira ang pagdiriwang. Umakyat si Alex sa entablado, inagaw ang mikropono at paos na sinabi, "Kat, tumahimik ka na." "Huli na," sabi ko. Namula ang kanyang mga mata. "Umuwi tayo, mag-usap tayo." Ngumiti ako. Wala na akong tahanan doon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Inilagay ko ang singsing sa kanyang palad. Alex, noong araw na ipinadala mo ako sa likurang upuan, dapat ay nakita mo na ang katapusang ito. Kinuyom niya ng mahigpit ang singsing. Hindi kita ipinadala sa likod. Nagpasya ka lang na ako mismo ang kusang uupo doon. Nanahimik ang bulwagan. Biglang sumugod sa akin si Bea at kumapit sa aking manggas. Kat, wag ninyo siyang i-pressure. Kasalanan ko po ito. Gusto ninyo bang mag-resign ako? Bakit ninyo sinusubukang sirain ang kanyang buhay? Sobrang hirap niyang nagtrabaho para dito.
Ibinaba ko ang aking tingin sa kanyang mga kamay. Bitawan mo ako. Hindi niya ako binitawan. At lalo pang umiyak. Nagtrabaho siya ng husto, kaya karapat dapat akong tapakan mo. Tanong ko, at biglang tinanggal ang kanyang kamay. Natumba si Bea at nagpanggap na mahuhulog. Dati, tiyak na sasaluhin siya ni Alex. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang siya gumalaw. Kumapit si Bea sa gilid ng mesa. Sa kanyang mga mata, may tunay na panik. Ang kanyang pangunahing sandata ay tumigil sa paggana. Naglakad ako patungo sa labasan. Sinusundan ako ni Michael. Pagdaan ko kay Alex, narinig ko ang kanyang mahinang boses. Kat, nagkamali ako. Huminto ako. Ito ang kanyang unang pag-amin ng pagkakamali sa buong gabi. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi mo naintindihan na nagkamali ka. Naintindihan mo lang na aalis na ako. Mabilis na kumalat ang video mula sa gabi. Tiniyak ni Michael na hindi ito magiging isang maruming chismis sa mga pahayagan, ngunit sa loob ng yantar, sumabog ang isang bomba. Sa internal portal ng kumpanya, nagsusulat sila. Lumalabas na ang asawa ni Santos ay isang Grey Cardinal. Ang mga gastos ni Bea ay grabe. Umupo sa harap at nagpanggap na tupa. Ang CEO ay nagkamali ng malaki. Hindi ko binasa lahat. Ang opinyon ng publiko ay hindi ko layunin. Kailangan ko lang patahimikin ang mga sumusubok na gawin akong isang baliw na isterika. Alas, senta ng umaga, dumating si Alex sa aking hotel. Hindi siya sumugod sa pinto, ngunit nagpadala ng isang bouquet. Mga puting rosas, ang paborito ko. Sinabi niya na ang mga puting rosas ay kasing dalisay ko. Ngunit naalala niya lamang ito sa ika-5 taon ng aming pagsasama. Huli na. Ipinabalik ko ang bouquet sa porter. Makalipas ang kalahating oras, isang mensahe. Hinihintay kita sa baba. Makikipag-ugnayan sa'yo ang abogado ko. Gusto kong kausapin ka, hindi ang abogado. Gusto kong kausapin ang taong makakalutas ng problema. Pagkatapos nito, matagal siyang hindi sumagot. Sa tanghali, nag-set si Michael ng isang pulong kasama siya sa opisina ng abogado. Pumunta ako, hindi dahil sa awa, kundi para maglagay ng mga tuldok. Pagdating ni Alex, mukha siyang kahabag-habag, payat at pagod. Umupo siya sa tapat ko, hindi man lang tiningnan ang kasunduan. Pumayat ka, sabi niya. Binuksan ko ang folder. Sa punto na tayo. Lumunok siya. Itinulak ni Michael sa kanya ang mga papel. Mr. Santos, ito ang mga kahilingan ng aking kliyente. Ang ari-arian ay hahatiin ayon sa batas. Ang mga prenuptial assets ni GNNG. Reyes ay hindi kasama sa paghahati. Hiwalay na inilakip ang isang bill para sa paggamit ng mga serbisyo ni GNN, Reyes, sa Grupo Yantar. Tumingin lang si Alex sa akin. Kailangan mo ba talagang gawing pera ang lahat? Nang ginamit mo ang aking serbisyo ng libre, hindi ka ba nahiya na isa itong transaksyon? Ngayon na oras na para magbayad, nagsasalita ka tungkol sa damdamin? Wala siyang masabi? Itinulak ni Michael ang mga detalye. Ito lang ang kumpirmado ng mga sulat. Kung aabot sa korte ang kaso, mas mataas ang halaga kasama ang mga nakatagong trabaho. Bumulong sa kanya ang abogado ni Alex. Tunay ang mga dokumento. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata. Babayaran ko lahat. Ang mahalaga, huwag mong dalhin sa korte. Hindi siya natatakot na mawalan ng pera. Natatakot siya sa karagdagang pagkasira ng reputasyon ng Yantar. Kung pipirmahan mo, hindi ko itutuloy hanggang sa dulo, sabi ko. Mapait siyang ngumisi. Sa tingin mo, hindi mo pa dinala hanggang sa dulo? Kung dinala ko hanggang sa dulo, sa gabing iyon ay maririnig ang buong bersyon ng audio recording. Natigilan siya. Alam niya kung ano ang kasunod doon. Doon, diretsahang tinanong ni Bea. Kung hindi kayo kasal, mamahalin ninyo ba ang isang tulad ko? Nanahimik si Alex noon. Ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sa mga salita. Hindi ko ito isinama hindi dahil naawa ako sa kanya. Ayokong gawing katatawanan ang aking pagsasama para sa mga usisero. Nang matapos ang negosasyon, biglang sinabi ni Alex. Sa araw ng ating paghihiwalay, susunduin kita. Hindi na kailangan, ako na ang magmamaneho. Tiningnan ko siya. Alex, hindi na ako kailanman sasakay sa iyong kotse. Namutla siya. Ang mga salitang iyon ay tumama ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Hindi ko talaga gustong paupuin ka sa likod noong araw na iyon. Bulong niya. Hinayaan mo lang itong mangyari. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Akala ko, maiintindihan mo.
Naiintindihan ko ang iyong pagiging abala. Naiintindihan ko ang iyong mga business dinner. Naiintindihan ko ang mahirap na ugali ng iyong ina. 5 taon kitang inintindi. Ngunit sa huli, hindi mo man lang naipagtanggol para sa akin ang isang hamak na harapang upuan. Yumuko siya at hindi na nagsalita. Sa gabing iyon, muling nagparamdam si Bea. Nahuli siya ng mga mamamahayag sa labas ng opisina. Umiiyak, hawak ang kanyang tiyan, idineklara niyang isinukol siya. Kami ni Sir Alex, nagtatrabaho lang. Mahina ang aking kalusugan. Naawa lang siya sa akin. At ngayon, lahat ay nambubuli sa akin. Hindi ko na kaya. Kumalat ang video sa internet. Naghati ang mga opinyon. May mga nagalit sa kanya. May mga nagsulat. Umupo lang sa harap. Ano ngayon? Bakit sisirain ang karera ng isang babae? Mayaman ang asawa ni Santos. Pinag-iinitan ng isang kaawa-awang babae. Nag-init ang ulo ni Miguel. Nagpapanggap na naman siyang biktima. Hindi ako nagulat. Ito ang kanyang paboritong taktika. Di nagtagal, may nagpakalat ng tsismis. Buntis si Bea. Nagkalat ang mga headline. Empleyado ng Yantar, nagdadalang tao. Ang tunay na dahilan ng paghihiwalay ng CEO ng kumpanya. Naging berde ang mukha ni Miguel. Gusto niyang pilitin si Santos na aminin ng bata. Tiningnan ko ang screen at naging ganap na kalmado. Ang isang taong nagpapanik ay laging nagkakamali. Tumawag ako kay Michael at hiniling na suriin ang kanyang medical history. Legal? Sa klinika lamang na ipinagmalaki niya sa mga larawan sa internet. Kinabukasan, iniulat ng Internal Commission ng Yantar. Nagbigay si Bea ng isang medical certificate. Diagnosis: acute gastritis. PETSA. Eksaktong isang araw bago ang kanyang mga pahiwatig tungkol sa pagbubuntis. Ang video na may mga luha sa harap ng mga mamamahayag ay in-order niya mismo sa pamamagitan ng isang advertising agency. Kinolekta ni Michael ang mga ebidensya at ipinadala sa akin. Sumagot ako, maghintay tayo. Anong hinihintay natin? Tanong niya, hanggang sa mailagay niya ang kanyang sarili sa bitag. At ganoon nga ang nangyari. Sa hapon, nag-post si Bea ng isang text. Gusto ko lang protektahan ang maliit at inosenteng buhay na ito. Napangisi ako. Ang pagbubuntis ang kanyang huling alas. Nakalimutan niya na ang isang kasinungalingan na sinabi ng napakalakas ay pinakamasakit na bumabalik sa sinungaling. Pagkatapos ng post na ito, agad akong tinawagan ni Alex. Madilim ang kanyang boses. Kat, hindi ko anak yan. Kalokohan yan. Nandidiri akong pag-usapan ito, pero obligado akong ipaliwanag sa'yo. Nauutal ang kanyang paghinga. Kat, walang nangyari sa amin. Problema niyo na yan, hindi na sa akin. Hindi. Problema natin ito. Desperadong sigaw niya. Nanahimik ako ng ilang segundo. Alex, ang problema natin ay ang annulment. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Talaga bang wala ka ng pakialam? Sa wakas ay tanong niya. Hindi ako nagsinungaling. Wala na bang pakialam? Siguro, kaunti pa. 5 taon ng pagsasama ay hindi isang papel lang. Ngunit ang hindi wala ng pakialam ay hindi nangangahulugang babalik. Ang paggaling ay hindi nangangahulugang pagpayag na tiisin pa ang sakit. Mahalaga sa akin ang katotohanan, ngunit hindi na mahalaga sa akin kung kanino ka. Huminga ng malalim si Alex. Aayusin ko ito. Pagkatapos, pipirmahan ko ang mga papel. Ibinaba ko ang telepono. Sa gabi, nagkaroon ng pulong ang komisyon ng Grupo Yantar. Sinamahan ako ni Michael. Dumalo ako hindi bilang asawa, kundi bilang isang shareholder at isang taong nasira ang reputasyon. Sa conference room, nakaupo ang mga direktor, ang pinuno ng HR, mga abogado, at si Alex. Dumating din si Bea, suot ang isang maluwag na puting damit, maputla, mga kamay sa tiyan. Mula sa pinto, tiningnan niya si Alex nang may puno ng sama ng loob at pag-asa. Sir Alex, hindi ko akalain na aabot sa ganito. Hindi siya tiningnan nito, sinabi lang, umupo ka. May panik sa mga mata ni Bea. Unang nagsalita ang pinuno ng HR. Bea Mendoza, ipaliwanag mo ang iyong mga pahayag sa media tungkol sa pagbubuntis at ang probokasyon ng pambubuli kay Ga-Eng Reyes. Umiyak si Bea. Hindi ko po pinrovoke. Pinipilit po ako. Lahat ay galit sa akin sa internet. Hindi ko po alam ang gagawin. Inilagay ng punong pampinansyal sa mesa ang mga resibo. Paano mo ipapaliwanag ang mga gastusing ito? Kinagat niya ang kanyang labi. Lahat po yan para sa development.
Mga damit para sa mga pulong sa mga partner. Ang check-up, masama po ang pakiramdam ko. Nagpakita lang po ng pag-aalala si Sir Alex. Pinakinggan ko ang kanyang mga paliwanag at sa wakas ay nagsalita. Bea, sinasabi mong may sakit ka. Anong sakit? Tiningnan niya ako. Bumuhos ang mga luha. Katrina, dito mo pa rin ba ako sisirain? Sagutin mo ang tanong. Tinakpan niya ang kanyang tiyan. Personal po ito. Nagkatinginan ang mga tao sa silid. Ito mismo ang kailangan niya ang pagiging malabo. Itinulak ko sa gitna ng mesa ang isang papel. Ito ang iyong medical certificate na ibinigay sa HR department. Diagnosis, gastritis. Walang anumang tala ng pagbubuntis. Nag-iba ang mukha ni Bea. Medical secret ko po yan. Tuyo na sinabi ni Michael. Ikaw mismo ang nagbigay ng dokumentong ito sa iyong employer. Hindi ito illegal na nakuha na impormasyon. Nagpanik si Bea. Hindi yan nagpapatunay na hindi ako buntis. Tama, tumango ako at kinuha ang pangalawang folder. Kaya nakipag-ugnayan kami sa mga klinika kung saan ka nag-post ng mga larawan. Kinumpirma ng ospital na nakarehistro ka sa isang gastroenterologist, hindi sa isang gynecologist. Bukod dito, ang form na ipinagmalaki mo sa publiko ay hindi tumutugma sa mga pamantayan ng klinika. Peking dokumento. Tumayo si Bea. Anong karapatan ninyong suriin ako? Sinuri lang namin ang impormasyon na ikaw mismo ang ginawang publiko, malamig na sagot ni Michael. Kung igigiit mo ang pagbubuntis, maaari kang tumawag ng pulis o magpakita ng tunay na sertipiko. Humihingal si Bea. Nanahimik ang conference room. Tiningnan siya ni Alex at ang kanyang tingin ay nagyayelo. Bakit? Tanong niya. Umiyak si Bea. Sir Alex, natakot lang po ako. Natakot na baka iwanan ninyo ako, na matanggal ako sa trabaho, kaya nag-imbento ka ng pagbubuntis. Mahina ang kanyang boses. Hindi ko lang po alam kung paano ipaliwanag ang lahat. Napangisi ako, bigla siyang lumingon sa akin. Anong tinatawa-tawa mo? Natatawa ako na hanggang ngayon, naglalaro ka pa rin ng mga salita. Sumigaw siya. Kung hindi ninyo ako isinukol, gagawin ko ba ito? Nasa inyo na ang lahat. Status, shares, pinagdamutan ninyo ako ng kaunting pag-aalaga? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Naintindihan ni Bea na sobra ang nasabi niya. Tiningnan ko siya. So, kailangan mo talaga ang pwesto ko. Namutla siya. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang naintindihan. Hindi hangal at inosente si Bea. Alam niya ang lahat. Nagpustahan lang siya na ipagtatanggol siya nito at ako ay magtitiis. Binasa ng direktor ang resulta. Pagtanggal sa trabaho dahil sa malubhang paglabag sa etika, pamemeke ng mga dokumento, at pinsala sa reputasyon ng kumpanya, pagbabayad ng mga iligal na ginastos. Nanlambot ang mga tuhod ni Bea. Tiningnan niya si Alex at nagmakaawa. Sir Alex, ang dami kong nagawa para sa inyo. Hindi ninyo ito magagawa sa akin. Sa wakas tiningnan siya nito. Hindi ka para sa akin nagtrabaho, malamig niyang sinabi. Ginamit mo ako. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang latigo. Nakaupo ako at hindi nakaramdam ng kagalakan. Nang inilalabas siya ng security, huminto siya sa tabi ko. Kat, nanalo ka. Hindi ikaw ang tinalo ko, sabi ko. Sino kung gayon? Binalik ko ang sarili ko. Nanigas siya. Lumabas ako mula sa conference room. Hinabol ako ni Alex. Kat. Nakatayo siya sa ilalim ng mga ilaw na parang hinigop ang lahat ng dugo sa kanya. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano karami ang kanyang kasinungalingan. Hindi, sabi ko. Ngayon mo lang hindi na kayang magkunwaring hindi mo naiintindihan. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Bumulong siya. Patawad. Ito ang kanyang pangatlong paghingi ng tawad, ngunit hindi ko ito tinanggap. Huwag kang mahuli bukas sa korte. Ang araw ng aming paghihiwalay ay maaraw. Pagdating ko sa korte, naghihintay na si Alex sa labas. Hindi sa kotse, kundi sa hagdan. Nang makita ako, lumapit siya. Kasama ko lang si Michael. Lumingon si Alex. Hindali ba dumating si Miguel para suportahan ka? Ang annulment ay hindi isang away, sagot ko. Hindi kailangan ng suporta. Mapait siyang ngumisi. Naging napakasakit mo na sa salita. Huminto lang akong matakot na masaktan ka. Ang proseso ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Tinanong ng isang kawani ng korte. Kinukumpirma ba ninyo ang inyong kapwa pagsang-ayon sa pagpapawalang bisa ng kasal? Matagal akong tiningnan ni Alex.
Una akong sumagot. Kinukumpirma ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Kinukumpirma ko. Ang tunog ng selyo sa papel ay tuluyang sumira sa aming 5 taon. Sa labas, inabot sa akin ni Alex ang isang folder. Narito ang mga dokumento para sa kompensasyon, ang aking pampublikong pagbawi sa mga chismis, at ang kaso ng kumpanya laban kay Bea. Salamat, sabi ko. Sa salitang iyon, lalo lang siyang nasaktan. Dati, bihira akong magsabi ng salamat dahil pamilya kami. Ngayon, mayroon ng paggalang. Ang paggalang ay nangangahulugan ng distansya. Sinundan niya ako sa daan. Doon, may isang itim na kotse. Hindi ang Maybach, kundi isang bago. Binuksan niya ang harapang pinto. Ihahatid kita. Binuga. Tiningnan ko ang walang laman na upuang iyon. Tinatamaan ito ng sikat ng araw. Malinis, walang laman. Kung kalahating taon na ang nakalipas, binuksan niya sa akin ang pinto ng ganito. Magiging masaya ako. Ngunit ang pinakamalaking kabalintunaan ng buhay ay hindi lahat ng lugar ay maaaring muling kunin dahil lang sa nabakante na ito. Umiling ako. Hindi na kailangan. Kinuyom niya ang hawakan ng pinto. Nanginginig ang kanyang boses. Kat, wala nang iba dyan. Ayoko na ring umupo diyan. Namula ang kanyang mga mata. Talagang naintindihan ko na ang lahat. Ganap akong kalmado. Alex, naniniwala akong naintindihan mo na. Ngunit hindi ko gugugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay para subukan kung magbabago ka. Talaga bang wala na tayong hinaharap? Bulong niya. Mayroon, sabi ko. Tinaas niya ang kanyang tingin. Sa hinaharap na iyon, ikaw si Alejandro Santos. At ako si Katrina Reyes. At wala nang iba pa. Ang kislap sa kanyang mga mata ay tuluyang namatay. Dumating ang kotse ni Michael. Binuksan ko ang likurang pinto. Narinig ko ang tungkol sa mga kontrata sa Dubai. Biglang sinabi ni Alex, binabati kita. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako tinawag na asawa. Tumango ako. Salamat. Sumara ang pinto, umandar ang kotse. Sa rearview mirror, nakita ko siyang nakatayo sa bangketa sa tabi ng bukas na pinto ng kotse, na parang isang huling pagtatangka na pigilan ako, ngunit hindi ako lumingon. Makalipas ang kalahating buwan, opisyal na inilathala ng Yantar ang mga resulta sa kaso ni Bea. Tinanggal siya sa trabaho, inutusang bayaran lahat ng gastos, at nakatanggap ng kaso para sa paninirang puri. Naintindihan ng lahat. Ginamit niya ang pagbubuntis bilang sandata, habang si Reyes ay nanatiling may dangal hanggang sa huli. Nanahimik din si Doña Elena. Sinabi ni Sofia na hindi na niya kailanman binanggit ang aking pangalan, at kung may magtatanong, sumasagot siya. Ang mga bata na ang bahala. Hindi kami nakikialam. Isang beses pang pumunta sa akin si Alex. Katatapos lang ng renovation ng aking bagong opisina. Ang pangalan nito ay Bukang Liwayway. Hindi para asarin ang kanyang kumpanya, kundi dahil ito ay isang bagong simula. Nakatayo siya sa pinto at tiningnan ang karatula. Maganda. Mahina niyang sinabi. Salamat. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Parang alam niya ang sagot. Ngunit nanatili pa rin siya ng kaunti. Bago umalis, sinabi niya, sabi ni Manang Fe, namulaklak na yung jasmine na itinanim mo. Saglit akong nag-isip. Itinanim ko iyon noong bagong lipat pa lang kami sa Makati. Ilang taon itong hindi namulaklak. Akala ko hindi na ito mabubuhay. Nakakagulat na namulaklak ito noong umalis ako. Mabuti naman, ngumiti ako. Gusto mo bang puntahan para tingnan? Hindi. Nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Kung gayon, ipapadala ko na lang sa'yo. Alex, pinutol ko siya. Hindi lahat ng itinanim ko ay obligadong dalhin ko. Nakatayo siya at nanahimik, at pagkatapos ay umalis. Pinanood ko kung paano nawala ang kanyang kotse sa kanto at bumalik sa opisina. Si Miguel ay naguutos sa mga manggagawa na nagsasabit ng mga larawan. Nang makita ako, nagtanong siya. Sino yun? Isang tao mula sa nakaraan. Tumawa siya. Hayaan mo siyang manatili doon. Tumatawag si Elena mula sa Dubai. Oras na para magsimula. Lumapit ako sa mesa at binuksan ang computer. Sa screen lumabas ang isang bagong presentasyon. Sa unang pahina, nakasulat ang Global Strategy for the Promotion of the Bukang Liwayway brand. At sa ibaba, malinaw at malinaw, Katrina Reyes. Isang pangalan na walang nagmamay-ari, walang sinumang dagdag.